Now, yung topic po natin ngayon ay patungkol sa Battle of the Gods. Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna ng happy birthday si Sister Hilda Ortega, si Sister Edna Santos, and belated happy birthday kay Joyce Kasem. Isang pagbati mula kay Brother Raul Muyot. Now, yung ating pag-aaralan po ngayon ay patungkol po kay Elijah pa rin, no? Mga ilang araw po na devotion natin ito. Si Elijah po kasi napaka-importanteng propeta. At kung maalala nyo, no? Kasama siya ni Jesus sa New Testament. Kasama si Moses. Dalawa sila, Elijah and Moses, sa Transfiguration sa New Testament. Now, ano po sinasabi ng Biblia patungkol sa Battle of the Gods? Now, dito po sa 1 Kings chapter 18 verse 19 hanggang 46, ito po ay patungkol kay Elijah. Kino-confront niya si Ahab, kino-confront niya yung mga propeta ni Baal, and basically he's confronting Baal himself. At si Baal po ay isang tinuturing na Diyos during that time, at china-challenge ni Elijah yung mga propeta ni Baal. Now, sabi po rito, tandaan po natin yung devotion natin kahapon, no? Merong malawakang tagutom, malawakang yung walang ulan, tagtuyo for 3.5 years. At sa pagkakataong ito, kinonfront na ni Elijah si Ahab. So sabi niya sa verse 19, "Now summon the people from all over Israel to meet me on Mount Carmel." Sabi mo sa lahat ng mga tao sa buong Israel, katagpuin nila ako sa bundok ng Carmel, no? And then sabi dito, "And bring," huwag mong kalimutan dalin mo to, "bring the 450 prophets of Baal and the 400 prophets of Asherah who eat at Jezebel's table." So tapang ni Elijah, no? Mag-isa lang siya doon. Hinaharap niya yung buong nation of Israel. Hinaharap niya si Ahab, yung mga propeta ni Baal. At dito merong confrontation, merong spiritual warfare. And actually dito, ito yung time na nung naalala yung mga devotion natin itong mga nakarang araw, prepare ng Diyos si Elijah para talaga sa Battle of the Gods, para talaga dito sa ganitong pagkakataon. Now, yung ating katuruan po ngayong araw, ito po yung pinakauna, God deserves our single-minded devotion. Ang Diyos po natin, karapat-dapat na, pagtuunan ng buong puso, wholehearted commitment, single-minded devotion. Yung hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa, wala na tayong iba pang option, wala na tayong iniisip pang iba na sasambahin, papupurihan, paglilingkuran, siya lang talaga. Now, kung siguro yung iba nating iba sa atin, no, merong mga nililigawan dati, yung asawa mo nung nililigawan mo pa lang, hindi pwedeng hindi pwedeng double-minded. Kailangan single-minded. At yung Diyos po natin, ganun din, no? God deserves our single-minded devotion. Kausapin mo yung mo ngayon, asawa mo ngayon, no? Noong time ba na nililigawan mo ako, single-minded ka ba o double-minded? No? Pag sinabi niyang double-minded, sabi mo, kapal mo naman. Kapal mo naman. So, yung Diyos po natin, He deserves our single-minded devotion. Tingnan po natin yung sinasabi rito sa istorya. So, Ahab sent word throughout all Israel and assembled the prophets on Mount Carmel. So, nagtipon-tipon na yung mga tao, pati yung mga propeta ni Baal. And then sabi rito, Elijah went before the people and said, "How long will you waver between two opinions?" Sa Tagalog po, hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan, magiging double-minded? Kung si Yahweh ang tunay na Diyos, siya ang sundin ninyo, at kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod. Hindi umimik ang bayan.
At siguro ano sila doon, tensionado, no? Kasi eto, nandito sila sa ano sa sitwasyon na they really have to choose. Sino ba talaga yung paglilingkuran nila? And merong showdown dito, merong battle of the gods. At sabi ni Elijah, no? Ito yung pinakapuntos niya. Kung si Yahweh yung tunay na Diyos, huwag na kayong mag-alinlangan pa, siya lang yung paglingkuran nyo. Wholehearted, single-minded devotion. Paglingkuran nyo siya nang siya lang. Wala nang iba pa. Wala nang mga idols. Wala nang mga Diyos-Diyosan. So that's number one. No? God deserves our single-minded devotion. Sa atin po, sa panahon natin ngayon, wala naman tayong mga kinikilala pang ibang mga Diyos-Diyosan. Pero in practice, madalas meron tayong pampalit sa Diyos. No? Sabi nga ng mga theologians in the past, na yung puso daw natin ay idol factory. Kumbaga gawa ng mga idols at walang katapusan yung paggawa ng puso natin ng mga pampalit sa Diyos. And number 2 po, God is always the majority. Quote and quote majority. Ibig sabihin, walang pakialaman Diyos kung maraming kontra sa Kanya. At ang maganda nito, kung ikaw ay nasa panig ng Diyos, lagi kang nasa majority, no? Kahit minority ka sa tingin ng tao, pero kung ang Diyos ay panig sa iyo, you are the majority. Sabi rito ni Elias or Elijah sa verse 22, Then Elijah said to them, I am the only one. Nag-iisa lang ako. Of the Lord's prophets left. But Baal has 450 prophets. Meron kayong 450 prophets. Ito si Baal. Si Asherah, 400. Tapos yung buong bayan ng Israel, naglingkod na sa mga Diyos-Diyosan. Pati yung hari at pati yung reyna. Pero sabi niya, I am the only one of the Lord's prophets left. Pero kahit nag-iisa lang siya sa panahon na yun at kinukuyog siya ng lahat, no? Kumbaga sa sabong, no? Merong llamado and dihado. Hindi ko alam kung ano din yung lamang. Basta isa doon lamang. Lamang na lamang. Si Elijah yung talagang nag-iisa lang, no? Meron lang siyang servant doon sa gilid-gilid. Yun lang yung taga-suporta niya. The rest, kalaban niya na, kaaway niya na. Pero si Elijah, nasa kanya ang presensya ng Diyos. And that should be enough. Lalo na sa atin, no? That should be enough. Hindi po natin dapat kinakatukutan ng kahit sino man. Kahit gaano pa karami. Kung alam natin na ang Diyos ay panig sa atin. You are the majority. Pangatlo po, God glorifies His name above all gods. Yung Diyos hindi niya ipapahiya yung kanyang pangalan. Yung Diyos hindi niya isasangkalan yung pangalan niya tapos mapapahiya lang siya, no? Kaya po nung challenge ni Elijah yung mga propeta ni Baal, sabi niya rito sa verse 23, get 2 bulls for us. Okay, 2 alay. Yung isa sa inyo, kayo na pumili, mauna na kayong pumili. Isa sa inyo, yung akin, yung isa. Tapos ialay nyo yan, mag-sacrifice kayo sa sarili nyong altar, magsasacrifice ako sa sarili kong altar. At kung sino yung tumawag sa Diyos niya at nagpababa ng apoy, yun yung tunay na Diyos. So, maganda po yung istorya na ito. Basahin niyo po, no? Inip na rito yung mga tao kasi tawag ng tawag yung mga yung mga propeta ni Baal. Hindi sumasagot si Baal. Sabi rito, so they took the bull given them and prepared it. Basahin ko po sa Tagalog. Mula umaga hanggang tanghali, tinatawag nila si Baal. Baal, Baal, pakinggan mo kami, sigaw nila. Samantalang pasayaw-sayaw sa paligid ng altar na itanaw nila, ngunit walang sumasagot. Nang katanghalian ay hinamak na sila ni Elias. Tanghali na, umaga, di ba? Tanghali na. Gutom na yung mga tao, sabi ni Elias. Laksan nyo ba? Isa siyang Diyos, di ba? Baka nagbubulay-bulay pa siya, nag-iisip-isip, nagmumuni-muni. O kaya nasa palikuran, baka pumupupo pa si Baal, no? O baka naman may pinuntahan lang. O baka natutulog kaya kailangan gisingin. Laksan nyo pa, sumigaw pa kayo, magsasayaw pa kayo dyan. Lalo nga nilang inilakas ang kanilang sigaw, hinawan pa nila ang kanilang mga sarili, hiniwaan pa nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng kutsilyo at punyal.
tulad ng kanilang kaugalian hanggang sa maging duguan sila. So, yung dugo nila nandun na, dun sa paligid, no? Siguro tumutulo-tulo ron. Patuloy silang nagsigawan at nag-ungulan hanggang inabot sila ng hapon, ngunit wala pa ring tinig o anumang sagot. Walang sagot mula kay Baal. Pero nung si Elias na, sahin natin, no? Pinabuhusan niya pa ng tubig ng mga ilang ulit, no, para siguradong tuyo ay basang-basa yung ano, yung alay pati yung mga kahoy. Tapos sabi dito, at the time of sacrifice, the prophet Elijah stepped forward and prayed. So imagine niyo na lang, no, basa yung mga sacrifice, yung tapos meron pang trench doon na puno rin ng tubig at basang-basa yung mga kahoy. Pinabuhusan niya ng tubig, may partida pa. So sabi dito, at the time of of sacrifice, the prophet Elijah stepped forward and prayed, Lord, the God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known today that you are God in Israel and that I am your servant and have done all these things at your command. After niyang manalangin, sabi dito, then the fire of the Lord fell and burned up the sacrifice, the wood, the stones, and the soil, and also licked up the water in the trench. So bumaba yung apoy. At yung mga tao, you can only imagine, no, kung ano yung nangyari. Nagluhuran sila, tumawag sila, Yahweh, you are the true God. At sabi ni Elijah, okay, kunin niyo lahat ng mga propeta ni Baal, pagpapatayin niyo. So inubos nila, no? Pinagpapatay nila yung mga propeta ni Baal. So that's the battle of the gods. Ito po yung nakaganapan sa Mount Carmel. Na paano po natin to isa sa buhay? Number 1 po, be an instrument for God's glory. Kahapon po, isa sa mga puntos natin, no, do not underestimate what God can do through you. And now naman po, be an instrument for God's glory. Gagamitin ka ng Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian. Hindi man sa Mount Carmel na ganito katindi, no? Pero God has His own way to use you for His glory. Kailangan lang natin maging handa na ipagamit yung ating mga sarili, not for our own sake, not for our own glory, but for the glory of God. Pangalawa po, be courageous because God is with you. Lagi kang maging matapang. Kung alam mo na yung presensya ng Diyos ay sumasa iyo, wala kang dapat katakutan. Harapin mo kahit sino na taas noo, no? Hindi mayabang, humble, maibigin, no, mapagmahal, pero matapang. Bakit? Kasi kung ang Diyos ay panig sa iyo, you are the majority. You have nothing to fear. At ikaw ay mananagumpay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Diyos na siyang sasama sa iyo sa kahit anong ating mga kinakaharap. Kaya mga kapatid, kung meron man sa ating natatakot, no? Kung meron man sa ating nag-aalinlangan, kung alam mo na ang Diyos ay panig sa iyo, wala kang dapat ikatakot. Ang Diyos ang magproprotekta sa iyo, ang Diyos ang sasama sa iyo, ang Diyos ang magpapatagumpay sa iyo para sa kanyang kaluwalhatian. And number 3 po, be single-mindedly devoted to God. Maging devoted tayo sa Panginoon. Pag sinabi nating devoted, yung talagang wholehearted, buong buo, inaalay natin sa Panginoon. After all, siya naman yung tunay na Diyos. After all, wala naman tayong iba pang options. After all, wala naman tayong ipapantay or ipapalit kay Yahweh. Why not give your all to Yahweh? So, single-minded, ibig sabihin, wala ka nang iniisip pa na ibang Diyos-Diyosan, wala ka nang ipapalit sa Diyos, hindi ka na mag-aalinlangan, talagang buong buo yung pananampalataya mo sa Kanya, and you're willing to give your all to God. All your time, all your effort, all your energy, at pati pangarap mo, ibibigay mo na sa Panginoon, no? Wala ka nang dapat itira pa sa sarili mo, sold out, all in ka sa Panginoon. Now, para po sa ating discussion, why is the person who stands with God never truly alone? At para po sa ating dive deeper video, pag-usapan natin yung Mount Carmel and Mount Calvary. Ano bang pinagkapareho nila? Tayo po yung manalangin. Heavenly Father, we praise you because you alone are God and there's no one like you. Forgive us for the times our hearts have been divided,
and our devotion has wavered. Help us to love you with a single minded devotion and to seek your glory above all else. Make us instrument of your grace, truth, and power in this world. Give us courage to stand for what is right, knowing that you are always with us. Remind us that those who stand with you are never alone. May our lives bring honor to your name and point others to Jesus Christ. In his precious name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay po dito sa ating daily devotions. Kung meron po kayo natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating daily devotions.